yan. O sige, Kuya Matt, 'di ba? Alam ko kasi na nagkaroon ka ng experience nung Bagyong Tino. Pumunta ka sa Cebu sa inyo pagkatapos ng Bagyong Tino, 'di ba? So yun yung gusto namin ikwento mo sa amin. Sure. Kasi dito sa Tulong Abante, no, nagkakaroon kami ng donation drive nung Bagyong Tino tapos nung Lindol, no? At namigay kami ng tulong. Pero iba yung kwento nung nandoon na tao at ikaw yun. So gusto sana naming maikwento mo sa amin kung ano yung nakita mo nung nagpunta ka doon. Itong Bagyong Tino, it was very devastating na syempre sa ating mga kababayan natin sa Cebu. Maraming, how many people, ang daming, daghan mga tao. Ito, we're flashing it on the screens right now. Ito po, itong pinapanood natin sa screen ngayon, ito ay sa Cebu mismo, sorry po, sa Cebu, tingnan, makikita po natin yung mga kotse natin upside down, yung mga kotse, talagang devastation talaga yung exact word na talagang paano i-describe itong mga pangyayari dito. Yung refrigerator bagsak, mga walls bagsak. At ito po, papanoorin nyo, palapit tayo dito sa pinaka-border. Ito yung talagang mga muds inside, and then ito sa border yung fence talaga, yung mga kotse makakita po natin talagang nag-wash out yung mga kotse hanggang sa highway. Hanggang sa highway. Mga ilang kilometro yan dahil sa tubig, nag-wash out talaga yung mga kotse. Anyways, thousands of our Cebuanos lost their homes, lost everything, and a lot of them lost their lives also. And in fact, nung nandun po kami ni Ma'am Corina Sanchez Rojas, nakahanap po kami ng isang bangkay that evening. Bago mag-live sa agenda, biglang tumakbo yung mga paramedics at sinabayan ko talaga. Nakahanap kami ng isang bangkay, isang babae. At I'm sure with the authorities now na identify na nila kung sino yung taong yan. At yan yung pinsan ko, si Donico. Hindi na pala single yan. May asawa na pala yan. But yeah, going back, I was very privileged and honored na nag-agree po ang Billionaire News Channel na ipadala ko doon mismo sa Bagyong Tino para gumawa ng isang episode documentary, Hard Truths, para sa Billionaire News Channel. At nilabas po natin yan at maraming salamat sa mga viewers dahil marami ding viewers yung docu na yan. Yes. At sana po ipatuloy po natin yung hard truths. We will tell the hard truths that what our kababayans really need to know, kumbaga. Kasi maraming mga bagay dyan na talagang finifilter yan finifilter. Pero dito sa Abante at Billionaire, hindi natin finifilter. Sinasabi talaga natin kung ano ang nangyayari sa ground zero, kumbaga. Yun. So, I'm very privileged na pumunta kami doon at marami din po kami natulungan dyan. Dahil po sa Billionario at iba't mga sponsors like Landers and yung personal foundation po namin, I think from that 2 days we were able to raise around 1.5 million pesos at nakatulong po tayo ng mga kababayan. Ano yung mga tulong na naibigay natin nung nakapunta kayo doon? Unang-una, sa Landers po, bumili po kami ng mga 1 week supply ng grocery para sa ating mga Bisaya doon, ating mga kababayan. So nakabigay po tayo ng more than 100 packages doon. Ito lang, no? Ipakita lang. Ito na yung hard truths, di ba? Ito yung hard truth. Ito yung kwento ni Ronnie. No? Ronnie. Okay. Actually, kilala ko to si Ronnie nung bata pa, nung mga 12 years old ako. Okay. At binalikan ko talaga si Ronnie dahil siya mismo ang nagre-rescue ng buong barangay niya doon. Kung wala si Ronnie, dami mamatay doon sa maliit na barangay niya. Ilan lang na-rescue ni Ronnie? Mga more than 15 people. Wow! Pero di ba taga Cebu ka rin? Yes, Na-apekto Kuya di ba Ramel. yung pamilya mo doon? Actually naapekto kami sa earthquake sa Bugo. sir. Okay. Kasi yung pamilya ko galing Bugo talaga. Okay. So a few months before that, Yes. the earthquake happened. Yes. So pumunta din kami doon. We were able to gather a very good amount of funds ulit doon with our foundation. And we were able to distribute tulong doon. So lahat dyan nanood po sa Bugo, may buntag sa inyong tanan. Magkita-kita tayo. And up to today, there's still micro-earthquake, micro shocks there sa Bugo. Kaya sobrang kinakabahan sila. Diba? Hanggang ngayon, may mga tao na hindi natutulog sa loob ng bahay. Dahil nagsishake pa. Yes. Nagsishake aftershock. Actually, alam mo, nakatulong tayo doon Ang Tulong Abante, nakatulong doon sa Bugo. Nice. Nakapagbigay tayo actually ng mga building materials. Kasi hindi nga, ganun nga, no? Yes, Hindi sila yes. makapasok sa kanilang mga kabahayan kabahayan. nila. So, nakatulong tayo sa isang barangay, sa isang parish actually, na makapagbigay ng building materials para maayos nila yung kanilang mga kabahayan. And after Hard Truths, itong ginawa namin sa Cebu, a month after, bumalik kami ni Sarah mismo dyan with Uniqlo, Uniqlo Philippines. Nabigay po kami, same place in Liloan. We gave X number, dami mga t-shirts. Kasi may mga donation drive din ang Uniqlo. Mga used
items pwede nyo i-donate at yung mga donation na yan pupunta talaga sa ating mga kababayan. Okay. So it's very important at the Faith Kuya Mel na tayo mga artista, personalities, aside from being on cam and doing our thing, we must give back to our country. Hindi tayo pwede mag-depende lang sa mga iba't ibang mga tao, government, etc. Kasi sila, they're also busy doing their job. Tayo mismo, like this, Tulong Abante, we're going out of our way to really improve our country, help our people, and have a better